Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay nagagalak na magkatipon-tipon ngayong ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Ating hihilingin sa Panginoong Diyos na nawa tayo ay lumago sa pagkilala kay Jesus upang ang pananampalataya natin ay lumago din. Nawa sa paglago ng ating pananampalataya, tayo ay magkaroon ng mas matibay na pag-asa at mas malalim na pagmamahal sa isa't isa. Ating aaminin natin mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, Sa
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo, kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas. Nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon, ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng tambo, nang ito'y makita, ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Hordan ay noon humimpil. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig. Pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit.
Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari at ikaw o dagat ay wala ng daluyan? Ikaw naman Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol natatakot na parang maliit na tupa. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Ikaw o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal na saganang tubig, at magmula roon ang tubig na ito ay nagiging batis. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May ililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Caesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata
ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang araw na ito ay napakahalaga sa atin sapagkat tayo ay nasa 24 na linggo sa karaniwang panahon. Napakaganda po na naikikintal sa ating kaisipan, lalo't higit sa mga kabataan natin, ang kahalagahan ng pagsimba tuwing araw ng linggo. Hindi lamang sapagkat ang pagsimba ay isang obligasyon natin na kapag tayo'y hindi nakasimba ng walang valid reason, tayo ay nagkakasala ng kasalanang mortal. Higit pa sa pagiging obligasyon, ang pagsimba natin ay pagpapasalamat natin sa Panginoong Diyos, sapagkat ang Diyos ay naging napakabait at napakabuti sa atin. Ganoon din tayo ay nagkakatipon-tipon bilang Kanyang pamilya upang linggo-linggo maipagdiwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Mga pinakamamahal, napakadali kapag ang tanong ay tungkol sa sinabi ng iba. Napakadali kapag ang tanong ay tungkol sa sinabi ng iba. Inyong napansin sa mabuting balita ngayon, ang dali ng sagot ng mga alagad at waring sila'y nag-uunahan pa nang si Jesus ay magtanong, sino ako ayon sa mga tao? Napakadali kapag ang tanong ay tungkol sa sinabi ng iba, sapagkat wala tayong pananagutan kung anuman ang sabihin ng iba. Yun ay sagot nila. Yun ay kaisipan nila. Yun ang nasa kalooban nila. At tayong nagre-report noon, wala tayong pananagutan sa isip at kalooban ng iba. We are not responsible in any way to what is inside the mind and hearts of other people. Kaya napakadali po ang magmarites, no?
Napakaganda po ng larawan na ginamit ni Papa Francisco sa mga tsismoso at mga tsismosa. Ano ang sabi ni Papa Francisco? Yun daw mga nagchichismis ay parang terorista. Anong gagawin ng terorista? Maghahagis ng bomba at kapag sasabog na, ay tatakas na. Bakit? Sapagkat wala siyang pananagutan. Tingnan po ninyo ang mga marites, no? Pag magchichismis, pabulong. Mag-aantanda pa ng krus, no? At pagkatapos magchismis, uuwi ng payapang-payapa na parang walang ginawang masama. Ito yung makikita natin sa mga alagad ngayon. Ang dali nilang sumagot nang sila'y tanungin ni Jesus, sino ako ayon sa mga tao? Ano ang kumakalat na balita? Sino ako? Napakabilis nilang sumagot. Nag-uunahan silang sumagot sapagkat sa sagot ng ibang tao, wala silang pananagutan at responsibilidad. Kakaiba nang baguhin ni Jesus ang tanong. Nang si Jesus ay magtanong, okay, yan ang sabi ng iba, sino ako para sa iyo? Iba na yon. Bakit? Hindi nasagot ng iba. Hindi na kalooban ng iba. Hindi na isip ng iba. Kundi kalooban mo na. Isip mo na. Kalooban ang tinatanong tungkol sa iyo. At sa tanong na ito, mga pinakamamahal, mayroon na tayong obligasyon at pananagutan. Kaya nang si Jesus ay sumagot, nang si Pedro ay sumagot, ikaw ang Kristo. You are Christ. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Napakaganda po ng naging tugon ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, yang sagot mong yan, hindi yan galing sa iyo. Yan ay biyaya ng iyong pananampalataya, biyaya ng Espiritu Santo, sapagkat napakalalim ng sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ipinaliwanag ko po sa inyo yung nasa harap ng ating altar, yung daladala ng dalawang anghel. Yan ay pinagsamang letter I at letter X. Yung I sa Greek alphabet, yun ang J sa Roman alphabet. Ibig sabihin noon ay Jesus. Yung X naman, sa Greek alphabet, sa Roman alphabet ay CH. Ang ibig sabihin ng X ay Christ. Kaya ipinaliwanag ko sa inyo na hindi mali kapag tayo ay nagsusulat ng pinaikling Merry Christmas, na ang inilalagay natin ay Merry Xmas. Sapagkat yung X na yon, ang ibig sabihin noon sa Greek alphabet ay Christ. Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin ng nasa gitna ng ating altar. Sapagkat ang altar ay si Kristo mismo. Ang handog ay si Kristo mismo. Ang nakaukit diyan ay ang sagot ni Simon Pedro, biyaya ng paggabay ng Espiritu Santo. Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng Kristo? Hinirang, pinili,
nilangisan, krinismahan, krisma, Kristo, pinili, hinirang. Kaya sa lumang tipan, ang nilalangisan, hari, pari, at propeta. Ipinahayag ni Simon Pedro ang pinakamalalim na katotohanan tungkol kay Jesus. You are Christ, the Son of the living God. Ngayon mga pinakamamahal, si Simon Pedro ay mayroon ng pananagutan. Mayroon ng pananagutan. Hindi na pwedeng sabihin ni Simon Pedro, yan ang sabi ng iba. Wala akong pananagutan dyan. Hindi na. Ang sagot na yun nanggaling sa kanyang kalooban, nanggaling sa kanyang isip, sa paggabay at liwanag ng banal na Espiritu. Yun ay kanyang sagot. Kaya siya'y mayroon ng pananagutan. Kung tunay niyang kinikilala si Jesus bilang hinirang ng Diyos, bilang anak ng Diyos, mga pinakamamahal, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Bakit? Ngayon, kayang sabihin ng ating Panginoong Jesus, kung ibig ninumang sumunod sa akin, yang sagot na ay hindi nasabi ng iba. Yan ay sagot mo na. Iyong-iyo na. Hindi mo lamang napakinggan. Hindi mo lamang narinig, kundi iyong-iyo na. Ikaw ang nagpapahayag ng pananampalataya. Ang sabi ni Jesus, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili. Pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Anyone who professes faith in Jesus cannot be indifferent. He cannot be indifferent as if he is only an observer at the roadside. Hindi. Ikaw ay magiging involved ng buong buo. Ang bawat hibla ng iyong isip, bawat hibla ng iyong puso, bawat hibla ng iyong gawa ay dapat magpahayag ng iyong pananalig kay Jesus. At napakabigat ng hinihingi ni Jesus, lilimutin mo ang iyong sarili. Kaya hindi pwedeng sumunod kay Jesus ang makasarili. Ang isinasaalang-alang lamang ay ang sariling kabutihan. Hindi pwedeng sumunod kay Kristo ang makasarili, sapagkat ang panawagan ni Kristo ay mabuhay sa pag-ibig. Mabuhay sa pag-ibig. Napakinggan po natin yung sulat ni Apostol San Pablo. Ang sabi ni Apostol Santiago, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin mang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman pinatutunayan sa gawa. Patunayan mo ang iyong pananampalataya sa gawa. Maililigtas ka ba ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. At sasabihin ninyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti pang maidudulot sa kanya iyon. Gayon din naman
patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Maganda na ating tinang ating sarili. Yung bang pananampalatayang tinanggap natin sa Diyos, pumasok sa ating mga tainga. Yan ba'y bumababa sa ating puso, mga pinakamamahal, upang ang puso natin ang mag-udyok sa ating mga kamay at sa ating mga paa na mahalin ang kapwa. Mahalin ang kapwa. Kaya napakabigat ng hinihingi ni Jesus, limutin mo ang iyong sarili. Hindi tayo makapagmamahal kung hindi natin lilimutin ang ating sarili. Lilimutin mo ang pride mo. Lilimutin mo ang hinanakit mo. Lilimutin mo ang iyong sama ng loob. Lilimutin mo yung sarili mong kagustuhan. At anong sabi ni Jesus? Magbubuhat ng krus. Magbubuhat ng krus araw-araw. Ipinapahayag mong si Jesus ay Kristo, patunayan mo sa iyong gawa. Patunayan mo sa iyong buhay. At ang sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Alam po ninyo, hindi po yun madali. Sapagkat ang dinaanan ni Jesus ay daan ng krus. Yung first reading po natin, galing po yun kay Prophet Isaiah, na naglalaman ng tinatawag nating suffering servant. The song, the hymn of the suffering servant. Yun po'y si Kristo. Pero bakit yung sinabi sa unang pagbasa ngayon, hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin, pinabayaan ko silang bunutin ang buhot ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Bakit kaya ito ni Jesus? At bakit natin kakayanin ito bilang sumusunod kay Jesus? Ang sabi ni Propeta Isaías, sapagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Mga pinakamamahal, sa lahat ng ating pagpupunyagi na sumunod at tumulad kay Kristo, nawa palagi nating isaloob, wala tayong magagawa kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoong Diyos. Tayo ay maglalaan muli ng kaunting panahon ng katahimikan. Tanggapin natin si Jesus bilang Kristo at tagapagligtas. Naway baguhin niya ang mukha ng ating buhay. Ang lahat ay magsitayo, ating sasariwain ng ating pananampalataya, sabay-sabay tayo.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, sa matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, manalangin tayo sa ating amang butihin at Diyos na walang hanggan. Hilingin natin sa Kanya ang mga biyayang magpapatibay sa ating pananampalataya. Ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tunay na diwa ng paglilingkod ni Kristo ay maipamalas ng simbahang katolika sa pangunguna ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, at ang maging bunga nawa nito ay ang matapat na pagsunod sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang gawang paglilingkod ang maging pangunahing mithiin ng mga bansa sa sanlibutan at maging susi nawa ito ng pagkakaisa at pag-iral ng kapayapaan sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang ginawang pagtitiis ng Panginoong Hesus bilang pagsunod sa kalooban ng Ama ay taglayin nawa ng mga taong dumaranas ng pagdurusa, may karamdaman, nasa bilangguan at nasa malayong lupain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya sa Diyos ay magbunga ng paglilingkod sa lahat ng mga tahanan sa ating parokya at maipakita nawa natin sa ating pamumuhay ang kababaang loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdiriwang ng 15 taon ng ating pagiging parokya ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na ang mga panalangin natin para sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay at mga taong pinangakuan natin ng panalangin. Amang butihin, patuloy mo nawang payabungin ang pananampalatayang kaloob mo sa amin. May pamuhay nawa namin ito ng buong katapatan, nang magantimpalaan mo kami ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesu Kristo na bubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Paging dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Diyos ko, marami ang kasalanan ko'y hugasan, linisin mong lubusan ang nagawa kong pagsura. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit kami sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya.
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo ay tatanggap ng komunyon sa kamay, siguraduhin kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap na nagpapakomunyon. Pagkatapos sumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signoret. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin natin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Kung kaya't kami nakakalapit sa inyo, kami po'y humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga mahal namin sa buhay na matatanda na at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po ay patuloy niyong palakasin ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal.
Hinihiling namin ito unang-una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na po kayong gumawa ng pila katulad ng sa komunyon.